Ano kuya? Alagaan pa yung yung bulaklak na itong lumalabas. Ito, medyo kung kukonti lang naman. Damay na lang yan sa pag-aalaga ng bunga mong mga tira. Kasi hindi mo na pwedeng alagaan yan na separate kasi konti lang naman yan. Oo, mamumuhunan ka lang dyan. Kaya nga. At dito, medyo ligtas na ng konti yan sa insekto. So magandang umaga sa inyo mga ka-agri. Dito tayo ngayon sa isang kalamansi farm ng isang ating subscriber na si Sir Mike. Pinadalaw niya sa atin yung kanyang kalamansian na ang edad na daw po ay 2.5 years old buhat sa pagtatanim. At pinapa-technical support nga po ito sa atin. At titingnan natin kung ano yung magagawa natin dito. Andun yata yung kalamansian nila sa gawin na yun. Mamaya-maya ng konti. Pupuntahan natin yan. Andun, medyo natatanaw ko na. Si Sir Mike po kasi nasa Amerika. Kumbaga, salubong lang sa atin dito yung kanyang tauhan. So, si Kuya Edwin, siya po yung tauhan ni Sir Mike dito. Siya yung tagapag-alaga ng kalamansi. Ito nga, dito na rin siya nakatira dito sa farm ni Sir Mike. Ito, meron pang maliit na fish panan sila dito. Pangkuhan lang siguro ng mga pang-ulam nila. Ano Kuya Edwin? Yun. Pinagkakapit tayo ni Kuya Edwin at maya pupunta na tayo doon sa kalamansian. Medyo nakukuberan kasi ng mangga. Pero nakita ko na doon yung kalamansian nila. Yun. Andito tayo sa Barangay Maliwalo, Tarlac City mga ka-agri. Eto, isa na naman subscriber natin ang ating tutulungan dito. O yun nga, nagpa-technical support sila. Kape muna tayo, pinagkapit tayo ni Kuya Edwin. At maya ng konti, pupunta na tayo dyan sa kanilang kalamansi farm ni Sir Mike. Ito pong gawin Tarlac na to mga ka-agri. Sa to lang. Dito sa lugar na to, marami pong nagre-renta ng mga Nueva Ecija ng lupa para tam na ng kalamansi. Maganda po kasi itong area na to para sa kalamansi farm. Maganda yung lupa nila talaga dito. Talagang perfect talaga sa kalamansi itong Tarlac. Mas maganda pa po ang lupa ng Tarlac. Basta dito po sa area na to ng La Paz, Tarlac City, yan magaganda ang lupa dyan. Tsaka patag pa ng mga ano dito, yung mga farm. Tapos maganda ang source ng tubig, malakas mga ka-agri. Ka-agri, ito na yung kalamansian ni Sir Mike. Ito daw po ay nasa 1,200 hills. Sa ngayon, marami daw pong namatay, nasa 1,100 hills na lang. Ito mga ka-agri. Ito 2.5 years old. Kung tutusin, 2.5 years old, medyo malalaki na rin kahit papano. Itong kalamansi ni Sir Mike. Yan ako, makakita ninyo si Kuya Edwin. Pero kung tutusin, malalaki na rin yung kalamansi. Marami naman bunga mga ka-agri. Yan o. Marami din bunga ngayon. May mga pan-December pala sila. Malapit na to. Mga ka-agri. At ito daw ay bulaklak ba to kuya ng August? August yan ano yung bunga na yan. August inilabas yung bulaklak. Yan, may mga bunga po sila. Malapit na rin pong pitasin yung iba. Maganda naman po yung kalamansi niya ngayon. Maberde. Mukhang ayun, may sabog nga ng abono. Yan o, makaka-agree. Hindi lang nalulusaw pa yung iba. In-spray ng in-spray ng herbicide. Tapos to may intercrop sila sa gitna na sili mga ka-agri. Yan o, siling maanghang. Ito mukhang kakapatubig mo lang kuya. Kapon na ang tapon. Kaya pala medyo basa pa yung lupa ano. Ayun. Ayan. Yeah, may parte na maliliit doon sa gawi doon. Kumbaga mababa doon yung lugar na yun, natutubig yung kalamansi. Pero dito sa gawi na to, medyo matataas na mga ka-agri. Ito, kung makapansin nyo nga, pantay tao na. 2.5 years old. Sa tingin ko sa kalamansi, maganda naman. Mga ka-agri, maberde pa.
Kung tutusin nga ito, maganda yung pagkaberde niya. Kung ito walang bunga, magandang pamulaklakin ngayon to. Pero sa December, pag napitas na yung mga 2 pitas pa siguro to, pwede na itong pabungahin uli mga ka-agri. Maganda ho yung kondisyon ng kalamansi na to. Kaya lang sabi niya may mga nahulog daw na nahuhulog daw po yung bulaklak na to noong una. Napakarami daw po ibinulaklak, hindi nga lang ganun kadami natira. Ano. Pero meron daw silang kulang do sa kanilang pag-i-spray ng insecticide dito. Kaya kailangan anuhin ito. Medyo gusto nila ma-improve pa yung kanilang para syempre mas hitik yung kailangan nilang bunga mga ka-agri. Dahil ito po yung mga ganitong edad ng kalamansi at ganitong status. Ito, kasarapan na po itong pabungahin mga ka-agri. Itong status ng kalamansi nila Sir Mike. Yan o. Dami na po siyang madami siyang pang December ngayon. Pagkabila ng buwan, pwede na pong magpapitas dito mga ka-agri. May mga dos na rin yung iba, 2-3. Ito pangkaraniwan po ito. 3 ito. Ito. 3 po yung laki na to. Kasi ito mas lalaki pa po yung bunga na to. Lalo yung mga bata na ganito, mas mabilis po lumaki ang bunga at saka mas malalaki ang bunga ng mga batang kalamansi na katulad na to. Bago pa lang. Yan o. Nakaka-agree. Gawin tayo dito sa bandang dito na kami sa gitna mga ka-agree. Yan o. Maganda rin po ang distansya ng kalamansi na to. Ano yung distansya na to kuya? Ito lang alam kung pasukat dito. Yung sukat Yung banda ron masikip. Dito maluwag. Siguro ito matansya ko nasa 4 meters by 3 meters. Ito mukhang 3 meters. Tapos dito nasa 4 meters. Ganun. Yun ang tansya ko. Maganda yung distance na to pagka ganyan. Hindi masyadong masinsin. Matagal pa to bago mag-abot mga ka-agri. Yan o, mapasin nyo. 2.5 years old. Yan. Ang ano lang talaga dito, binulaklak daw kasi ito ng tagulan. Kaya syempre, hindi pa nila, marami po nagtuloy dito. Kasi ano pa yun, tagulan pa mga ka-agri. Kaya kailangan, ngayon pabunga nila, diyan napapasok yung mga technical support natin sa kanila. Yung mga techniques natin na i-apply dito sa kanilang kalamansian. Ito, productive na po yung ganitong status ng kalamansi. Ito po yung tinatawag nilang paputukoy, mapakabilis na itong pabungahin at yung ganitong status, talaga namang masarap pabulaklakin ito. Ito, umpisa na po ng productive status ito ng kalamansi, yung mga ganitong status niya. Tsaka yung edad na 2 taon at kalahati, mga ka-agri. Siguro, yung malalaki na ito, tansya ko nasa 70% na yung malalaki na productive. 30% na lang yung medyo naiiwan. Minsan talaga nasa lupa rin yung iba. May mambababa talaga minsan na talagang nag-hold yung tubig, matagal mag-hold. Natutuyo rin, kaya medyo matagal. Yun, medyo nadidelay po yun. Yung ganon. Yung ganong style. Yan o. Ka-agree, yun po kasing mga pag-aalaga nila, may mga nagtuturo din daw sa kanila na minsan parang nakakakuha lang sila ng technique sa ibang mga tao na yun nga, every 9 days daw yung tinuturo sa kanila ng pag-aalaga ng pag-i-spray ng insecticide. Yun, masasabi ko yung mga ganong pagtuturo, medyo matagal po kasi yun yung sunuran ng pag-i-spray, lalo na nga kung bulaklak pa lang yung kalamansi mo. Talagang kailangan mo madalas mag-spray, tsaka yung tamang timpla ng gamot, tsaka yung pagpagitan ng pag-i-spray mo kapag kalumulusot pa lang yung bulaklak, yung timing, sabi ko nga sa mga vlog ko, yung timing ng bulaklak na pwede mo na-spray, yung bootleg pa lang nag-i-spray ka na. Talagang pagkaalaga ng bulaklak o bunga ng kalamansi, talagang medyo sakripisyo po yan, lalo na kung nag-aalaga ka ng summer. Kasi ang summer na pag-aalaga ng bunga, medyo talagang tricky talaga mga ka-agri. Ito, kaya lang daw to medyo nagtuloy, marami kasi nga tagulan daw po ito no, ibinulaklak.
Pero kapag ka daw po yung summer na magpabunga sila, wala halos natitira. Yun nga po doon pumapasok yung ating mga technical support sa ating mga kliyente na mga nag-technical consultant tulad ko. Technical consultant po tayo sa kalamansi. At yun, gagawin na natin lahat dito, lahat na magagawa natin sa kanila para matulungan sila. Dahil po yung kalamansi nila ay hindi naman po ganun kakonti. Marami po ito, mahigit 1,000 puno. At bago-bago pa lang. Siyempre, ibig sabihin wala pa silang income dito. Pero ito po, halos 70% na to talaga productive na at matataas na. Lampas tao na nga iba. Oh. Dito sa lugar na to, lampas tao na. Makaka-agree. Yung iba na to, medyo nagkulang lang sa pruning. Siguro ang pruning na lang na to makaka-agree. Bago ulit magtagulan, pwede natin i-suggest sa kanila mag-pruning yung ibabaw na yun. Yung mga nakaungos na yun, naka-albor. Ganon. Pero maganda naman po ang kalat ng iba sa baba. Ayan o, maganda naman po ang kalat ng sanga. Medyo nakaladlad naman po yung sanga na iba. Pero syempre may mga ilan talaga na talagang medyo walang laman yung ilalim. Tulad na to, hindi masyadong malaman ng ilalim. Ayan o, mapapansin ninyo. Pero ganda, makaka-agree. Gaganda na ako sa kalamansi nila. Ganda po yung naging palaki nila dito. Yun lang, sa pagpapabunga na lang sila kailangan turuan. Pero sa pag-aalaga ng kalamansi mismo, yung pagpapabulas, maganda naman po naging bulas overall. May mga ilang lugar lang talaga na medyo mahina ang kalamansi. Para tapos meron sila ditong paligi. Ito, drainage nila. Patuyuan nila to mga ka-agree. Mainam yung may ganito. Ayan o. Ayan, nag-i-spray na po sila ng herbicide dito. Tama lang na nakakapag-spray ka na ng herbicide, lalo na kung makapal na nga yung damo na katulad nito, medyo makapal na. Tama lang yan, nag-spray tayo ng herbicide, pero wag lang madalas, nakaka-agree. Kasi naapektuhan din yung po yung kalamansi niyan pag madalas. Lalo na ngayon may bulaklak, iwas po muna tayo mag-spray ng herbicide pag may bulaklak yung kalamansi mo. At kung madami talaga yung bulaklak. Pero kung ilan-ilan lang bulaklak, makaka-agree, wag ka na muna mag-alaga ng kalamansi kung kukunti yung bulaklak, makaka-agree. Ito, siguro mga hanggang dalawang pitas ito, 2 hanggang 3 pitas, pwede na itong pabulaklakin mga ka-agree uli. Mga hanggang January ang ulit na to ng pabunga mga ka-agree. Ito, tansya ko dito, kabilang buwan lang makapagpapapitas na sila dito. Siguro mga 15 araw lang ito, malalaki na talaga to. Itong yung bunga na pitasin na to, 15 araw. Susunod doon, kuwan na yun. Sa Pasko na yon, Pasko bagong taon na yon. Pagka yaring pumitas noon, pwede na itong pabulaklakin. Ayun na, yung mga techniques natin doon papasok na, yung mga pag-aalaga na yan. Doon na natin to doon na nila tayo mapapakinabangan mga ka-agree sa pagpapabunga sa January. Ito, tansya ko January to. Ito kuya, marami din bunga to. Oh, dami din, tsaka magaganda naman yung bunga niya. Maganda yung balat. Oo, malalaki ang kilabot. Ganyan talaga yung mga bata pa. Batang puno. Oo, bata pang puno. Pulubot pa. Maganda yan. Tsaka maganda presyo kapag ka bata pa yung kalamansi. Maganda kasi. Sa matibay sa sirain. Oo. Hindi mapatsi. Hindi po ito mapatse kasi makapal yung balat. Hindi katulad yung iba, manipis. Ito yung payangan ng kalamansi nila. Yung pilihan ng kalamansi nila Sir nila Sir Mike at saka ni kay Edwin. Yan o. Ito dito yung may lugar daw dito na medyo maliliit yung kalamansi na bansot at saka nagkamatay. Ito daw po kapag katagulan talagang napupuno ng tubig ito. Kumbaga ito yung pinakamababa nilang parte ng lupa. Medyo madami-dami din to, mga kulang-kulang 100 din ito. O 100 na siguro yung kalamansi dito na medyo pumangit. Yun. Nung kasing nakaraan tagulan lang natin, talaga namang napakatagal lang naging uulan noon. Talaga naman puro ulan ang ibinigay sa atin ng mga dumating na mga bagyo ng mga nakaraang buwan na yon nung umpisa ay tagulan. Kaya ito naapektuhan, nalulubog daw ito. May nangyari pa nga kasi dito kalahating buwan dito sa Central Luzon, kalahating buwan na umulan na sunod-sunod. Talaga naman, yun daw po ang naging kaya naapektuhan yung kalamansi nila. At saka yung mga nakakaraang tagulan talaga, dito talaga uhuan ng tubig. Kaya yun, medyo nagkamatay iba, at saka mahihina yung bulas. Hindi katulad po dun sa Guido no, malalaki.
Mas malalaki po doon sa kabila pa ng kubo-kubuhan po na may yero na yon, doon mas malalaki, mas magaganda. Kaya overall, yung pag-aalaga ni Kuya Edwin, okay naman, maganda naman at maberde yung kalamansi nila, malusog. Yun lang, medyo konting ano lang sila sa pag-aalaga ng ng bulaklak ngayong tag-araw na to. Dito na natin sila tuturuan. Sa ngayon, bulabog lang muna ang pag-i-spray nila dahil mga gaholen at saka mga tres na ang laki ng ibang bunga. Hindi na po masyadong anuhin niya ng fruit fly, atakihin. Ito pong si Kuya Edwin, dati na raw po siya nag-aalaga ng kalamansi sa ibang lugar. Dito sa Tarlac, sa ibang barangay, kaya ito, may knowledge na din siya sa pag-aalaga ng kalamansi. Paano? Hanggang sa mga susunod na lang na vlogs. Happy farming mga ka-agri.